So yun po ang ating makita sa banal na kasulatan na itong si James, si Santiago ay naging servant ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus. No? Kaya tinawag siyang servant of his brother. So sa buhay natin bilang isang mga mananampalataya sa Panginoon, ay hayaan natin kung dinidiscourage tayo ng sino man sa ating paglilingkod. Sabi na wala ka ng pag-asa. Ang Panginoon lang nakakaalam sa ating buhay. Amen. Basta tayo, lagi kong sinasabi, umalis man tayo sa isang kapulungan, hindi naman tayo umalis sa Panginoon. Tuloy-tuloy lang tayo, maglingkod tayo sa Panginoon kasi sa ating pagharap sa Panginoon, isang araw, hindi naman niya sasabihin, saan ka ba galing? Kaninong simbahan ka? Kaninong ulangan? Ang hinahanap ng Panginoon sa atin ay yung ang ating puso ay totoong naglilingkod sa Panginoon. Amen. Totoong naglilingkod sa Panginoon. Kasi yun ang kanyang hinahanap sa atin. Lahat ng ating ginagawa ay nakikita niya. Sabi nga, paano daw nalalaman ng Panginoon ang ating mga ginagawa at paano daw nalalaman ng Diyos kung tayo naglilingkod o hindi? Ang nakita naman natin doon sa ibang mga side ng kanyang salita ay ang Panginoon, kung ating titingnan, mayroon siyang servant na mga anghel, di ba? Amen. At ang sabi ng ibang dalubhasa, ang mga anghel nakikita niya tayo at bumababa ang mga anghel para i-record yung ating mga ginawa. Kaya nga, ang pagdating ng panahon, sabi ng Biblia, Revelation ay hahatulan tayo ayon sa ating ginawa. Paano nakita ng Diyos ang ating ginawa? Di ba, millions of angels na servant ng Diyos na bumababa sa lupa. Nagre-record yan kung ano ginawa. Di ba? Kaya nga pagdating natin, pagharap natin sa Panginoon isang araw, bubuksan yung tinatawag na Book of Life. Book of Life. Libro ng buhay. Pagbuklat ng ganon, halimbawa, si Sister Bianca, nandito ka. Okay, pasok ka sa kanilang Diyos. Amen. Hinihintay ka na ni Praise Lord. God. Matagal ka nang hinihintay, namimiss. Amen. Di ba? Sa kita. Bombi puntira sa wala ka dito. Ni Lord, naglilingkod ako sa Lord So, ibig sabihin, yung mga ginawa ko, hindi. Kalugod-lugod. So, kailangan sa ating buhay, sa ating paglilingkod, ay mamuhay tayo hindi sa salita ng kapitbahay, Amen. hindi salita ng kaninuman, kundi mamumuhay tayo ayon sa salita ng Diyos. Amen. Yun ang maliwanag yan kasi makikinig tayo sa mga tao, makikinig tayo sinuman, meron pa ng mga na-discourage tayo. Wala tayong pakialam doon. Ang mahalaga, naglingkod tayo sa Diyos. Amen. Kahit saang lugar, saan tayo madapo, saan tayo mapunta, dapat naglilingkod tayo sa Panginoon. Diba? Naka sa probinsya, no? Doon ka natitira. Maghanap ka ng simbahan o kaya magtayo ka ng simbahan para yung paglilingkod ay tuloy-tuloy. No? Diba? So yun po. Kasi yung iba kasi, wala na dito si leader namin, si pastor. Ayaw ko na rin. Bahala na. So, ibig sabihin yung ating paglilingkod sa Panginoon napuputol pala. Dahil yung ating inaasahan ay wala. Hindi. Tayo, kahit saan tayo magpunta, tuloy ang ating paglilingkod. Nag-witness tayo, nag-share ng Word of God, di ba? So, yun po ang ating trabaho. Kahit mag-isa lang tayo sa lugar na yun, sa bawat panahon na mayroon tayong makausap, isisingit natin ang salita ng Diyos kasi
lingkod tayo ng Diyos eh. Hindi tayo unbeliever. No? Kaya sa buhay natin, lagi nating ipagpapatuloy. Kaya kung mayroon tayong problema sa sarili natin, ay dapat i-renounce natin ito, atin itong paalisin, sabihin natin. Halimbawa, ikay naging tamad na sa paglilingkod sa Panginoon. Halimbawa, nakalimot ka na sa Panginoon. No? O kaya ay nasa sanlibutan ka na lugmo ka na sa mundo. So, simple. I-rebuke mo ng sarili mo kasi hindi na yun sa Panginoon eh. Amen. Di ba? I-rebuke ka. Salamin, tingin sa salamin. Amen. Patungan mo yung sarili mo, i-rebuke ka. Lihan. Di ba? Pangalan ni Lihan Jesus. doon. So, kumbaga, hindi na kasi yun ang buhay natin. Di ba? Kasi tayo, binago na tayo ng Panginoon. Kaya dapat nating, kung nakagawa man tayo ng mga pagkukulang dahil tayo tao lamang, sabi nga natin, ay ating i-renounce natin yung mahinder sa buhay natin. Minsan, umiiyak sa atin si Satanas eh. Kasi ang kasalanan mo, pinagbibintang mo kay Satanas. Sabi ni Satanas sa Lord, Lord, ako na lang lahat pinagbibintangan nito. Kahit siya na ang gumagawa eh. So, marami po tayong mga pagkukulang na pinagbibintang natin sa kaaway. Actually, trabaho naman talaga ng kaaway na ihinder ka, pero walang magagawa ang kaaway kung talagang totoo ka sa Panginoon. Amen. Lahat ng bagay ay hindi pwedeng mapangyayari kung willing kang maglingkod sa Panginoon. Amen. Kasi kaya hindi yun dahilan. No? Kailangan Amen. katulad ni Hope. Di ba? Di ba? Sino yung mga taong nakaranas ng persecution sa buhay nila nung sa panahon ng ating nung umakyat ng Panginoon sa langit, umupo sa kanan ng Diyos. Di ba? Mga apostol nakaranas ng mga persecution. At grabe, no? Sa ating panahon ngayon, siyempre wala na yung sila, wala na yung mga apostol, wala na yung mga propeta. Tayo naman ang kapalit nila. Amen. Di ba? Minsan si John the Baptist, naging sumisigaw, walang tao doon, pumupunta sa ilang. Talagang sumisigaw siya patungkol sa sa tagapagligtas na darating, no? Juan Bautista. Talaga, si Juan Bautista. Talagang masigasig, walang nag-utos, walang nagsabi sa kanya na oy, mangaral ka doon. Tamad-tamad mo. Sarili niya. Ibig sabihin, nilid siya lagi ng Lord, ng Holy Spirit, na gawin ang dapat gawin. No? Kaya tayo, bilang mga lingkod ng Diyos, hindi na po tayo unbeliever. Mga lingkod na po tayo ng Diyos. No? Na dapat nating paglingkuran ng Diyos nang walang nagtutulak sa atin. Amen. Kusa talaga. So yun po, renouncing of evils ay mahalaga yun. No? Kung tayo po iniisip natin na nahadlangan na tayo, minsan sarili natin ang humahadlang. So, itakwil natin yung mga bagay na naghihindran sa ating buhay. No? At yan po ang makita natin na patuloy po tayong maglingkod sa Panginoon. Higit sa lahat ay lagi tayong makinig ng kanyang salita na dapat nating patuloy na gawin sa buhay natin. At upang tayo maging matuwid sa paningin ng Diyos. Diba? Napakaliwanag ng banal na kasulatan doon sa Matthew. Lagi kong sinasabi yung Matthew 7. Matthew 7:21. Ano ba ang sabi doon? Sabi doon ay hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi, sabi niya, yaon lamang sumusunod sa akin, sa kalooban ng aking Ama. Ibig sabihin tayo, tagasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Amen.
kalooban ng Diyos. Ang paglilingkod, ang paggagitara, ang pangangaral, ang pagpapaawit, kalooban ng Diyos yan. Amen. Na dapat nating sundin. Yung iba humihinto. Humihinto sila kasi ang daming hindrance. Walang makain sa bahay. Ilaay na. Oo. Gilaay na. Wala nang Holy Spirit, no? Wala nang Holy Spirit na nagre-remind dahil hindi, bukod sa gilaay na, sabi ng Cebuano, natatamad pa at wala na talagang puwang sa kanya ang salita ng Diyos. Huwag po nating pabayaan ang ating sarili na tayo ay mahiwalay sa paglilingkod sa Panginoon at sa paggawa sa kanyang kalooban. Yan po ang ating dapat makita. Na dahan-dahan na ang ating buhay ay dapat laging sumusunod sa kalooban ng Diyos. Talikdan natin ang mga bagay na hindi dapat sa Panginoon. Walang kabuluhan, ang mga bagay na hindi dapat. At yan po. So, bakit? Kasi napakahalaga po ng pagsunod. No? Amen. Ang pagsunod ay napakahalaga. No? Napakahalaga ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sa buhay natin ay hindi dapat na hindi natin masunod ang Panginoon. Amen. Lalo na higit sa ating paglilingkod. Alam niyo po ba na kung wala nang magpapaawit, wala nang magigitara, wala nang mangangaral, tapos na ang mundo. Wala nang buhay ka. Na. Sabihin, pag gano'n na ang mangyari, baka biglang dumating na ang Panginoon. Kasi wala na eh. Wala nang kumikilos. Wala nang kabuhay. wala nang pangarap, wala nang pagbubukod ng tithe sa paglinggo, wala nang mag-offering. Kaya yung pastor sabi ng pastor, sana hindi na lang ako nagpastor. Sana hindi na lang nagpastor. Ang hirap siguro ng buhay pag dumating na sa ganun. So gayon pa man, ang mga pastor ay hindi pinababayaan ng Holy Spirit. Amen. Patuloy siyang ini-inspired ng Holy Spirit kasi alam nyo, pagka nandoon ang Holy Spirit ay kahit wala kang bagay, halos wala kang pambili dahil sa pagkilos ng Holy Spirit, nandoon yung kasiyahan mo na maglingkod. Amen. No, nandoon yun eh. Alam mo, pagka walang Holy Spirit, wala na. Mag-resign na lahat ng mga pastor. Stronghold na. Wala na. Mag-resign na lahat ng mga pastor. Wala nang nagsasabi eh. Wala nang Amen. Wala nang kumikilos eh. Amen. Kaya napakapalad ng mga tao na ginaguide ng Holy Spirit Amen. para maging alive ulit siya. Yes. Magiging alive siya because of the Holy Spirit. Amen. So siya ang laging nag-uudyok sa atin, nag-guide sa atin upang tayo kumilos. Kaya nilalagyan niya ng ating puso ng pag-alab. Talagang hindi ka mapapalagay pagka hindi ka mangaral, hindi ka magpaawit, hindi ka magigitara, ganun ang kaya ayon sa mga dalubhasa sa pag-aaral ng salita ng Diyos, after rapture ang Holy Spirit hindi na siya kikilos. Kaya punong-puno na ng wala nang servant ang Diyos dito sa mundo. Mayroon man yung mga sabi nga nila yung mga butangiro maiwan. Maiwan yung mga butangiro. So, wala nang pagkilos ang Holy Spirit. Amen. So, wala na. Kasi, kaya siya naiwan, siya tagamundo na siya Kaya lahat ng maiwan dito na Christian o pastor, sabihin hindi yun namumuhay sa salita ng Diyos. Kaya siya naiwan. Kasi ang pagbalik, hindi siya na-rapture. Kasi ang pagbalik ng Panginoon ay babalik siya para sa mga banal.
Para sa mga banal. Kaya kung sino yung mga tao na mumuhay sa kabanalan, yun lang ang pakasama. Amen. Kasi kaya siya babalik para sa kanyang mga banal, hindi para sa mga wicked. Amen. Kaya mapalad ang mga tao na Amen. totoong naglilingkod sa Panginoon. Na panghuli, as a believer, kailangan tayo ay doers of His Word. Ibig sabihin, hindi lang tayo sa salita, di ba? Hindi lang tayo sa salita, kundi tayo ay tagagawa ng kanyang salita. Tagagawa. Ibig sabihin, minsan maraming tao, sabi nga ano daw, sapat na yung tayo'y manampalataya. Sabi nga ng iba, by faith, you are saved. Tama naman yung biblical eh. Pero si Apostol Santiago, lagi niyang sinasabi na walang, kumbaga, ang panampalatayang walang gawa ay baog, patay. So, kaya dapat ang ating mga gawa ay nagpapakilalan tayo nga ang mga tinawag ng Panginoon na mga ligtas. Ang sabi naman ng iba ay kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, nanampalataya, ligtas ka, ang result daw nun ay mabuting gawa. Sabi ng iba. Pero mahirap pong isipin kung gayon ang ating kaisipan sapagkat ang mga tao ngayon ay wala ka nang makitang mabuting gawa kahit sa buhing ating Christian para tempted na rin sila sa masasamang gawa. Diba? Kaya mapalad lang na ang tao na siya talagang tagaganap sa salita ng Diyos. Pagka sinabi ng Panginoon na magpakabanal kayo, di ba? Pagka sinabi ng Panginoon magpakabanal kayo, ay dapat magpakabanal tayo. Alam nga naman na niligtas tayo ng Panginoon, tinanggap natin ng Panginoon. Tapos hindi natin sinikap na talikuran ang mundo. Butangiro pa rin tayo. O kaya ano bang salita yung butangiro? Laging ginagamit yan ng mga Sunod-sunuran. Mga sabihin hindi namumuhay sa salita ng Diyos. Kaya dapat nating tandaan na ang pamumuhay sa kabanalan ay kalugod-lugod sa Amen. kalugod-lugod. Bagamat minsan ay nakikitaan tayo ng mga pagkukulang bilang tao. At least yung mga pagkukulang ay hindi tayo nabubuhay doon. Amen. Hindi tayo nabubuhay doon. So, lagi nating nire-remind yung sinasabi ng Panginoon sa Matthew 7:21 na ang sabi niya, ang maligtas, ang makapasok sa kaharian ng Diyos, yung lamang gumagawa ng kalooban ng kanyang Ama na nasa langit. Kaya nga, isipin natin lahat at lagi, kalooban ang atin bang ginagawa, kalooban to ng Diyos. Kasi maraming mga Christian na tempted sa hindi kalooban ng Diyos eh. Minsan, wala pa akong alam noon sa isang paano kumuha ng bahay. Kasi gusto namin kumuha ng bahay. Ang edad ko noon ay nasa mga 30 years old. Pero pastor na ako noon. Kasi nag-start ako maging pastor 25 years old. Sabi nung isang Christian, kuha ka ng house and lot sa amin. So, ano yun?
5,000 lang. Ano siya, ready to occupy na daw. Ibig sabihin, pwede nang tirahan. Pwede nang tirhan. Mm-hmm. Di nagbigay kami ng 5,000. Patawarin ng Panginoon. Yung tao na yun. Andun ka ron. Hindi, Siya, dinalawa pa. Then sa ang yung ready to occupy pala, reservation lang pala yun. Di, pero ano yun, naglilingkod sa Panginoon. So, ibig sabihin, yung ginagawa niya, hindi kalooban ng Diyos. Matutuwa ba ang Diyos sa kanya? Hindi. Sinungaling siya eh. So, namumuhay siya sa kasinungalingan. Amen. So, hindi pagpapalain ng Diyos ang mga Kaya hindi sinungaling. lang isang tao yung nagawa ng gano'n. Yes, dami pa. Meron pa tayong kilala, di ba? May lupa. 5,000. Ay, may pahagpas pa doon. Tapos wala pa Reservation. May reservation. Bayad tayo 5,000. Pinapunta tayo sa isang lugar. Pinalinis pa tayo. Tatlong note yung sa akin. So, ganyan kaloko ang mga tao na naglilingkod kuno sa Panginoon pero manluloko. So, huwag tayong mabuhay sa ganong pamumuhay sapagkat ito ay hindi nakakalugod sa Diyos. At isang araw, sabihin natin Christian tayo sa mundo, pero ang buhay natin sa mundo pala hindi kalugod-lugod sa Diyos. Isang araw, ayon sa banal na kasulatan, hahatulan tayo ayon sa ating mga ginawa. Ay panluloko yun eh. So kaya maraming Christian nahahatulan ng Panginoon pagdating ng panahon. Pero yung totoong Christian, namumuhay talaga yun sa katotohanan. Amen. Kasi sa Panginoon ay walang kasinungalingan kahit kunti. Kaya pagka ang isang Kristiyano kuno na namumuhay sa kasinungalingan, ay walang bahagi sa karyan ng Diyos. Kaya, sabi ni James, kung ang ating pananampalataya ay walang gawa, ay baog. Amen. Di ba? Sabi ng mga Chinese, paktay ini. So tayo ay dapat magiging tagagawa ng kanyang salita. Amen. Lagi nating ulitin, sabi nung Matthew chapter 7:21, hindi lahat na nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Si Jesus mismo may sabi niya. No? Si Jesus mismo may sabi niya. Sa Matthew 12:50, sabi doon, sapagkat ang sinumang gumaganap ng kalooban ng Diyos, no, ng aking Ama na nasa langit, ay siyang aking kapatid na lalaki, kapatid na babae at magulang. So, kaya yung totoong mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay inaari ng Panginoon na kapatid at magulang. So, ibig sabihin, pagka ganun ang ating buhay, siyempre, yun ang tinatawag natin mayroon tayong assurance of salvation. Ligtas na ligtas talaga. Amen. Di ba? Sabi mo, mayroon kang assurance of salvation tapos ang mga gawa mo mali. Wala. Hindi totoo yung sinasabi. Sige pang hikaya sa bahay. Kaya napakahirap, no? Kaya hindi dapat natin silang tularan kung hindi sila mamumuhay. Basta lagi natin tandaan, ay hatulan ng tao ayon sa kanyang mga gawa. Amen. May sabi ng Luke chapter 6 verse 47 to 48, sabi niya, ang bawat tumalapit sa akin at pinakinggan ang aking mga salita at ginagawa. Ang sabi niya, ituturo ko sa inyo kung sino ang katulad. No, ang katulad ng mga taong gumaganap sa salita ng Diyos ay yung katulad ng isang tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato.
Ibig sabihin, matibay, Bye. matibay siya. Ibig Sa sabihin, buhangin. ang Panginoon, pagka totoo ka sa Kanya, bibigyan ka niya ng matibay na pananampalataya. Na Amen. ikaw, lumanas ka man ng pagsubok, lumanas ka man ng mga problema, hindi ka matitinag. Amen. Hindi ka matitinag. Hindi mo sasabihin, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Hindi. Hindi ka matitinag kasi yun ang pangako ng Panginoon eh. Amen. Ang lahat ng nakikinig sa ating mga salita, sabi ng Panginoong Jesus, ay lintulad ko siya sa isang taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Matibay. Amen. Matibay. So bibigyan ka ng Lord ng tibay ng loob. Yes. No? Amen. Kaya sa anumang unos, sa anumang mga bagay na hindi ka matitinag, yan ang pangako ng Lord eh. Nanatiling nakatayo. Yes. Pero pagka hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, pababayaan ka niya hanggang sa bumagsak, magkawasak-wasak ka na. Doon sa No, buhangin. di ba? Kasi ang katulad noon ay taong nagtayo ng bahay sa buhanginan. Hinahampas ng alon, magkawasak-wasak. Ano rin. Bakit? Ang kanyang paglilingkod sa Panginoon ay, sabi sa mga Cebuano, salingkapaw. Kaya hindi tayo pwede mabuhay na bilang isang pretender Christian. Mapagkunwari. Dapat totoo. Kami. Kaya nga, sa simbahan, ay sabihin mong kunti o marami, kalahati talaga doon totoo. Kalahati hindi totoo. Amen. Kaya, sa buhay natin, para maging totoo tayo, ikaw lang nakaalam at ang Panginoon. Amen. Amen. Sikapin mo. Kaya nga, sabi nga, sikapin mo pag sakripisyuhan mo ang iyong kaligtasan. Amen. O kaya, sabi ng iba, gastusan mo ang kaligtasan mo. Siyempre, pagka malayo ka, mamamasahe ka, di ba? Kaligtasan yun eh. Kailangan. Mula Las Piñas hanggang Cubao, nandoon yung simbahan mo. Gastusan mo talaga yung pamasahe mo. Gastusan mo ang kaligtasan mo. Pagsikapan mo ang kaligtasan mo. Ay, sayang yung pera ko, pambili na ito lang. Ayaw ko, natatamad ako. So, ibig sabihin, hanggang sa mawala ka na sa Panginoon. Kasi nanghinayang ka sa mga bagay na dapat mong gawin. Kami nga nung naglalakad kami ng kilometro para makarating lang sa paglilingkod. Di ba? Maraming beses ko na lakad yung from Imos, Cavite hanggang Pulanlupa, Las Piñas, nilalakad. Malayo yan. Kaming dalawa ni Brother Bobby kasi si Brother Bobby yung gitarista ko. No? Malayo. Iyak yun si Brother Bobby. No? Pag-uwi, lakad. Alam mo, Imos to Pulang Lupa. Oh, Wow. lakad Ilang namin kilometro papunta yun, sa church kasi ang simbahan namin Sampo noon yata. sa Pulanlupa ang aming gawain. Ganun siya. So, sabihin sa ating paglilingkod, pagka totoo talaga ang paglilingkod natin, at siyempre, hindi natin magagawa yun sa sarili natin. Dapat puspos ka ng Espiritu Santo kasi ang Holy Spirit siya yung nagtutulak sa iyo. Amen. Siya yung nagpapadaan. Pagka walang Holy Spirit, wala. Goodbye ka. Wala na. Matamlay. Tulog ka na lang. Dapa. Kaya kailangan natin ang Holy Spirit sa buhay natin. Amen. May maraming tao, di ba? Ang paglilingkod, baliwala. Ano yun? Lukewarm yun. So dapat ang paglilingkod totoo. Ang success sa paglilingkod ay hindi yung marami kang na-invite na tao sa kapulungan. No? Kundi ang success, yung ikay nakapagpatuloy mag-isa. Ba't nandito ka pa? Naglilingkod ako kay Lord. Kahit ako na lang. So, ganun yung paglilingkod. Buo ang loob. No, buo ang loob. So, kaya, sa buhay natin, hindi naman natin pwedeng pangarapin na ako na lang mag-isa. Kundi
dapat marami tayong madala at the same time strong tayo. Amen. Di ba? Amen. Ganun yun. Para at least, habang may lakas tayo, marami tayong madala sa Panginoon. Amen. Pero ibig ko lang sabihin, lagi kang malakas sa Panginoon. Amen. Kahit mag-isa ka. Amen. Di ba? May iwanan ka ng mahal mo sa buhay, go! Kasi hindi naman yung Tuloy siya ka. makaligtas eh. The individual. Bakit? Hindi ka maligtas dahil sa asawa mo. Hindi ka maligtas dahil sa anak mo. Sikapin mo ang sarili mo ang namaligtas ka. Sabihin mo, ayaw ko na. Ako na lang mag-isa. Hindi. Huwag mong isipin yan. Kasi ang kaligtasan natin ay individual. Amen. Walang pwedeng sumabit. Sabit na lang po ako pagka dumating na ang Panginoon. Walang ganun. Meron akong narinig ng sabit na lang daw siya. Wala. Bawal sumabit. Sa jeep lang tayo pwedeng sumabit. Dapat Bishop ang gagayahin katulad nung isang tao na natuklasan niya yung kayamanan sa langit, nagmamadali siya. Dapat. Katulad niya, nagmamadali siyang umuwi para ibinta yung kanyang mga ari-arian Tama. at mabili niya yung Oo. Diba? kayamanan no? na sa langit. Kaya ang atin, gastusan natin, sikapin natin. Gastusan natin ang ating kaligtasan. Amen. Sabi na, ay malinis ng turo ni Bombi kasi bakit gastusan? Libre nga ang kaligtasan, gastusan pa. No, ang ibig ko lang, salvation is free. No? Amen. Di ba? Amen. Bakit gastusan? Ang ibig ko sabihin, sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa ating pagpunta sa gawain, gastusan natin yun. Amen. Di ba? Kung wala kang Amen. panggastos, maglakad. Amen. Di ba? Para Oo. Para makarami kang madala sa Panginoon, yung sarili mo magpatuloy na lalakas sa Panginoon. Di ba? Amen. Kasi napakasarap nung lagi kang malakas sa Panginoon. Yes. Amen. No? So pagka lagi kang malakas, mayroon kang panindigan, matutuwa sa iyo ang Holy Spirit. Anak, sige, panak ka. nag-uumpay. Nag-umapaw ka. Because of the Holy Spirit. Yes. Pagka wala ang Holy Spirit, talo ka na. Nangihinat kayo. Lukewarm. Pwede, ang isang Kristiyano, lalo na manggagawa, magiging lukewarm siya pagka hindi niya sikapin. Kaya dapat tayo, kaming mga tulad sa amin, siyempre kasama na kayo, mga lingkod na rin kayo ng Panginoon. Tayong malingkod ng Panginoon, pagka tayo huminto sa gawain, tapos na yun. Papunta ka na sa pagiging lukewarm. Yun ang pinakamasaklap na. Pag lukewarm ka na, wala ka nang pakialam kung magsimba ka o hindi. Mag-witness ka o hindi. Lukewarm ka Balik na. sa uno. Nasa zero pag yun. Zero. Balik ka sa zero. 18 na. So yun ang ingatan natin na wag tayo. Kaya mayroong mga gathering yung mga manggagawa. Dapat dalo tayo para lumakas ulit tayo sa spiritual. Amen. Ganyan yun. Kailangan lang ang pagtitipon. Yes, kailangan ng pagtitipon. Kasi we are the church of God. Yes. Amen. No? Yung simbahan, hindi yan Church of God eh. Nilagyan lang nila ng Church of God. Pero ang Church of God, tayo yun mismo na sumampalataya sa Panginoon. Amen. Yun yung tunay ng church. Yun ang tunay na Church of God, tayo. We are the Church of God. The Holy Spirit dwell in our hearts. Tayo ang totoo. Hindi yung nakasulat Hindi. sa simbahan nila. Hindi yun. Church of God, Oo. simbahan yan eh. Relihiyon yan. Relihiyon. Oo. Sabi natin, wala tayong relihiyon. Pero sabi natin, punta ka dun sa simbahan. Ay wala, relihiyon yan. Diba? So, sa banal na kasulatan, laging sinasabi na tayo ang relihiyon. Tayo ang simbahan. Temple. We are the temple of the Holy Spirit. Amen. No? So kaya, yan po. So, ang atin lang dito, ang encouragement sa atin ay mamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Amen. So, yan po. Salamat sa Diyos. No? Amen. Purihin ang